Commute tayo ngayon kasi maambon tsaka medyo umulan-ulan, kaya iniwan muna natin si Oso, yung motor natin. Okay na rin yun na mag-commute muna para makapag-exercise naman tayo. Central Station na tayo. Transfer tayo ngayon ng platform para mas mabilis. Hindi ako tumakbo. Naiwan tayo ng train. Naiwan, pero okay lang. Hindi kasi tayo tumakbo eh. Mahirap tumakbo sa escalator. Mamaya madapa tayo. Diba? Okay na yun, dahan-dahan. Basta makakarating. Hindi ka maliligaw sa tren dahil may mga LCD kung saan nakalagay ang iyong biyahe. Ang mga basurahan naman pala nila dito ay nahiwalay ang mga nabubulok sa di nabubulok. At bawat istasyon ng tren ay may makikita kang health emergency point. Office na tayo. So naglalagay ako nito kasi nagda-dry. Sa sobrang lamig dito, nagda-dry yung mga skin natin. Kailangan natin mag-lotion. Sobrang nagda-dry.
So lunch time na naman. Bili muna tayo ng lunch ulit. Sa iba naman. So siguro sa dyan, yung mga tabi-tabi na ano dyan, mga restaurant or sa Ginao ngayon, parang trip ko mag-ramen eh. Hanap tayo ng mga kainan na noodles or ramen. Dumaan muna tayo ng bakery, bumili ako ng tinapay para may meriendahin tayo sa araw na ito. Hindi katulad sa Pinas, ituturo mo lang, ilalagay na ng tindera sa plastic. Dito, ikaw mismo ang kukuha ng tinapay mo. Naman tayo ng dollar store. May sisilipin lang. Hanap tayo ng lamp, baka meron dito. Excuse me. Wala ata. So nandito tayo ngayon sa Ramen Zundo. Dahil nag-crave tayo sa ramen, bili tayo ng ramen. So hinihintay natin yung order natin. Tapos balik na tayo sa office, tapos kain ng lunch. Yun. Busog na naman tayo ngayon, pero wala eh, matagal na akong hindi nagra-ramen. Pero pag nag-crave ka, syempre hindi mo pababayaan yun. Hindi ka matatahimik hanggat hindi mo nakakain yun. So medyo ano lang, $20. Pero okay na, sarap naman eh. Subok na namin dito sa Ramen Zundo. Next time naman, tikman natin yun, no? Brooklyn Bridge, pinipilahan. Hindi ko alam eh, parang sandwiches. So, next time, try natin yan. Parating na yata yung ramen natin. Ayun. So, yun. Kabili na tayo. Bumili tayo ng ramen, tapos tinapay, yung favorite ni Yasha. Bumili tayo ng ramen, tapos yung favorite ni Yasha na tinapay na cinnamon donut. Yan, paborito niya yun. Ewan ko bakit. Parang asukal lang yata yung meron nun eh. So cinnamon donut, bumili tayo dun sa bakery doon. Doon naman tayo lagi bumibili eh. Tapos bumili ako ng fried rice. Tapos may libreng soup, tsaka etong ramen. So hanggang hapon may kakainin tayo. Malamig ngayon pero yun, pambawi, ramen. Diyan tayo bumibili minsan no, sa David's Kitchen. Ang dami, pinipilahan. Pero syempre, pangit naman kung araw-araw ganun. Iba naman. So nakabalik na tayo. Ito tayo ng ramen. Uwi na. Woo! So natapos na naman ang isang ating araw ng hitik sa trabaho. At maayos naman, natapos naman natin.
bago tayo umuwi. Kasi syempre pag di yun natapos, matatambak tayo bukas. So dapat tapusin muna bago umuwi. So yun, dahil muna tayo pa uwi. Kita-kits, mamaya na lang. So yun, baliktaran yung elevator. Dito tayo pumasok. Dito tayo lalabas. Concourse, ibig sabihin yun, dun tayo nagtatap ng card. Street yung kalsada. Right? Lapit na tayo sa bahay. So waiting tayo ng bus. Yun o. Waiting lang. Dami naman tao eh. Diba? Guys, nakauwi na tayo. Pagod, dirap talaga pagka walang motor tapos malamig, nakakahingal. Malaman lang, bukas yata pupunta si Boss Pitong, yung mekaniko natin na malupit yan. Shoutout sa'yo, Boss Pitong, dyan sa Blacktown. Pag may mga papaayos kayo na mga Vespa, yan, puro Vespa yung motor niyan. Pero marunong siya sa iba-ibang klase ng motor. So yan, magaling yan, malupit. Tapos syempre ma-advise na yung mga dapat sa'yo. Kaya para sa mga iba dyan na mga Filipino na tropa natin dyan na may papaayos o gusto nyo ng mapapagkatiwalaang mekaniko, yan, nandyan si Boss Pitong. So yun, message lang kung gusto nyo magpagawa sa kanya, message lang po kayo sa akin. Ayan, so bukas kukunin na si Oso dahil titignan may nangyari kasi nagwiwiggle yung manibela, so medyo delikado. Hindi ko alam kung bakit gano'n na napipihit ko yung manibela kahit diretso yung gulong. So delikado yon. So napagkasunduan ni Boss Pitong na bukas try niyang kunin at sana makuha bukas si Oso. Okay. Hi guys, good morning. So yun nga, may problema tayo, no? Nung gabi, napansin natin na si Oso parang malambot yung manibela. Lumiliko yung manibela pero yung gulong hindi sumusunod. So na-realize ko na parang maluwag siya. Maluwag at the same time ewan ko, baka sa fork, sa tinidor, baka hindi masikip. So ipapacheck natin sa kay Boss Pitong na galing Blacktown pa. So siya yung pinagkakatiwalaan natin na laging tumitingin sa motor natin. So pinaka worst case scenario doon, hahatakin ulit, dadalhin sa Blacktown at ayusin, check natin. Good. So yun, napagdesisyonan na dadalhin na dahil nga saan? Dito? Akit pa ako, hindi na. Kinuha na naman ang ating motor. Ingat pre!